Hello. Alora. Kwentong ano tayo ngayon, kwentong bombero. Wala lang, kwento ngayon lang kasi parang nababaliw na ako. Pinakausap ko lagi yung sarili ko. Kasi hindi naman pinag-usap. Siyempre, pinakausap ko yung sarili ko na saling isip ba. Wala lang, natatawa lang ako. Kasi, ewan. Kasi kanina kasi sa trabaho. Nagkukwentuhan kami ng kasama ko about sa nangyayari sa trabaho ba. Marami kami ng pag-uusapan kasi mga kasama namin sa trabaho, siyempre ginawa daw nilinis, general cleaning, kinontrol ng supervisor namin. May maraming dugo sa kisame, sa bubong, sa pader. Hindi na gawa, hindi na linisan ng maayos. So, uy, baka mabangga ako. Makasabi na ako, sira ulo to ah. Ano ba ginagawa nito? Pang kinakausap ng sarili. Yun. Dami kaming pag-usapan dahil na mga sa nangyari. So, pinababaya naman namin. So, hanggang ano na, lagi namin napag-usapan yung trabaho, kasama yung trabaho, ganun, etc. Kasi ako naman kasi, pagdating sa trabaho kasi, once na ako ay may ginawang mali, o mayroon nakalimutan, o mayroon akong nilagay na hindi naman dapat doon ilagay, inaamin ko kasi. So pagdating kasi sa trabaho, pag may mali ako, inaamin ko talagang kamalian ko. Kaya wala silang masabi. Nagiging sincere ako sa lahat. Kung magalit sila sa akin, sa inamin kong kamalian na nagawa ko, hindi naman ako ma-offend kung magalit sila sa akin. Kasi totoo naman eh. So yun nga, balik tayo dun sa kasamaan ko sa trabaho. So nakontrol ng supervisor. Hindi nalinis. Ngayon, in the very first time, hindi ko na first time ko narinig sa aking supervisor humingi ng sorry. Kasi kanina kasi may pinapanik akong na in-order nila mga gamit sa kwarto, gamit ng mga housekeeping. Hindi pa ako tapos, akit baba ako. Tinawag niya ako kasi yung resibo nga dapat iiwan yun sa reception dahil i-send yun, ipa-fax yun dun sa administrasyon kasi sa kanila yung copy eh. Kailangan nila malaman yung mga na-order sa hotel na mga kailanganin, mga gamit o mga etc. So yun, tinawag niya ako, humingi naman ng sorry sa istorbo siguro kasi siyempre hindi pa ako tapos. And then nagulat lang ako kasi kanina dahil mayroon silang pinapautos sa akin doon sa baba. Ang dami niyang sinasabi, dumating yung maintenance, sa sobrang dami niyang sinasabi, parang sabi nga, parang nakakahiya, dami ko ng sinasabi. Parang pinupunto niya, parang marami na siyang inuutos. Kasi pinag-usapan kasi namin ng mga kasamaan ko kanina sa trabaho nga, yun nga, ako, hindi ako pala utos. Itong kasama namin, pala utos. Kasi parang hindi na ako naging dun sa trabaho eh, parang kasi parang naging head kasi ako doon, kumbaga sa aming apat na billboy or porter. Parang ako yung pinakatiwalaan doon. Kaya parang nagalit sila sa akin kasi nga may mga gamit na nawala,
ng mga gamit na mistop. Siyempre parang alam ko na kasi dahil mayroong mga kasamahan ko sa trabaho na gusto ako tanggalin. So parang ewan ko, siguro narinig niya kasi doon kami dalawa ng kasamahan ko naglilinis, nagdi-general cleaning kami sa isang kwarto. Narinig ko yung elevator paakyat. Alam ko may tao. Kala ko nga kala ko nga kasama ko yun sa kala ko nga supervisor ko na siguro siya nga talaga yun, hindi siya siguro pumunta dun, siguro napakinggan niya yung pinag-usapan namin ng kasama ko. Ang pinakahuli kasi dun sa sinabi ko sa kasamahan ko, yung pinag-uusapan namin, sabi ko kung mayroon gumawa, kunwari mayroon ipapalabas sa akin, siyempre dadalhin ko doon sa may laundry, lalabahan ko. Pero pagkatapos ng time ko, umuwi ako, siyempre kung mayroon kumuha noon, yun yung dapat nilang tanungin. Kasi sabi ko, ang isasagot ko lang talaga, hindi ko alam. Kasi siyempre ano naman sasabihin ko, diba? Wala naman akong sasabihin. Wala nga naman, din ko ako nagsalita kahit hindi ko naman ginawa. So, yun ang mga pinag-usapan namin kanina. Tapos sabi niya, usapan pa nga namin, sabi ko, hindi ko basa ako. Sabi ko sa kanila, hindi ako basa kung ano nang takbo ng isip nila o isip natin lahat. At saka hindi ko takbo, hindi ko alam ang takbo ng puso nila, kung may galit sila sa akin o hindi. Sabi ko, ang Panginoon alam ang lahat, ang balak nila, ang takbo ng isip nila, ang takbo ng nararamdaman nila. So sabi ko, hindi ako takot kahit tanggalin ako, pero ako isa lang ang kinakakatakutan ko, ang Panginoon. Sinabi ko sa trabaho. Siguro nagkinig siya doon sa pinag-usapan namin sa ginawa namin paglilinis doon sa kwartong yun. Siguro nagkinig siya siguro doon, hindi ko lang alam, hindi ko rin masasabi. Kasi sabi ko sa nakasaman ko, pupunta siya doon kasi kukontrolin yung kwarto. Baka pumunta siya doon, nagdinig siguro dun sa pinag-usapan. Tapos kanina yun, may kailangan kasi lilinisin yung isang hotel niyo kasi mag-o-open na nga dahil nagsara yun ng 2 months magko-close kasi yun. So ang nangyari, kailangan namin linisin. So nilinis naman namin. Siyempre, hindi naman pwedeng linisin. Mag-open ng hotel, kaya kailangan namin mag-general cleaning. Ako naman yung tinawag. So may mga alam ako na hindi nila alam. So siguro, ewan ko, hindi ko rin masasabi. Siguro isip-isip din nila na dahil siyempre yun nga, natuklasan niya sa isang kwarto, hindi kami naglinis, hindi ako yung naglinis, kasamahan ko yung naglinis. Tinanong kasi ako kung kami daw naglinis, sabi ko hindi ko alam. Hindi ako umabot sa 5th floor, inaabot ko lang is 4th floor. Pero ang pagkakaalam ko sa ang kasamahan ko sa trabaho, so wala na siyang maraming sinasabi or dinidiin pa ako na pinipilit niya akong aminin na akong gumawa. Dali ng usapan, ganun lang. So yun, naging naman, maayos. Kumbaga naging kalmado naman yung trabaho, walang maraming diskusyon.
Ayun, tinawag ako. Tinalawa lang sa akin, tatanggal yung ganun. Ganyan. Wala na siyang sinasabi. Basta ito, lalabhan, ganyan, etc. Natatawa lang kasi ako pag naiisip ko yung mga nangyayari. Kasi hinahayaan ko sila para malaman nila kung sino yung nagtatrabaho doon na sila lang ang nagdedesisyon sila sa sarili nila na parang sila yung may-ari o parang sila yung may supervisor doon, ganun. Ako naman kasi magtatrabaho lang ako at saka siyempre magtatapon lang din ako pagka may authorize ng aking supervisor o ang aking manager, ganun lang ako sa trabaho. Walang maraming saksa. Kung may pautos, gawin natin, di ba? Bakit hindi? Pero kung hindi pinapautos sa'yo o hindi ka binigyan ng authorize na itapon yan, huwag mo itapon. Ayun, hinayaan ko. Siguro, napaisip-isip na rin sa part niya yun. Parang nakamali din siya. May mali din sila ang nagawa sa akin. Ay. So guys, hanggang dito lang ang kaya kong kwento sa inyo. Kwentong kalye, ganyan. So ako'y magpapaalam na. Hindi ko pa pala nakausap yung aking ahente, no, para dun sa sasakyan. Pero approve na siya. So update ko kayo dun, guys. No worry. Tuwing na mag-uusap kami ng ahente, update ko kayo. Ganun lang. So yun, parang hindi ako baliw. Dahil kausap ko ang camera. Buto nga lang naka-open yung cam ko. Baka sabihin nila kasi nagre-record ako ng boses, tapos sasabihin nila wala namang kausap to sa telepono. Ano kaya kinakausap mo? Ito sarili. Ay naka, buang na ako. Sige guys, malapit na ako sa bahay ng aking parents. Mag-iingat kayo dyan at God bless po sa inyo lahat.